Isipin mo, isang family business na itinayo at pinatatag sa loob ng 50 taon. Marami silang pinagdaanan, gera, pagtaas-baba ng ekonomiya at krisis. Minsan nag-aaway tungkol sa pera, kapangyarihan at kung sino ang may ambag. Pero kahit ganoon, nananatili silang magkakasama dahil kailangan nilang isa't isa. Ngayon, may isang napakahalagang miyembro ng pamilya ang biglang umalis. At yun ang nangyari. Ang United Arab Emirates ay umalis sa grupo ng mga bansang nagkokontrol ng oil production. Hindi lang ito simpleng desisyon sa negosyo. Niyanig ang mundo ng politika at ekonomiya dahil malaki at makapangyarihang bansa ang UAE. Kaya may malaking epekto ito sa ibang bansa at sa global oil market. Sa videong ito, ipapaliwanag natin kung bakit talaga umalis ang United Arab Emirates sa OPEC at ano ang magiging epekto nito sa iba. At take note, mas malaki at mas seryoso ang epekto nito kaysa sa iniisip ng karamihan. Pero bago tayo magpatuloy, kung maaari ay mag-subscribe at mag-like ka muna dahil napakalaking tulong ito sa paglago ng ating channel. Una, ano bang nangyari? Ang United Arab Emirates ay nag-anunsyo na alis na sila sa Organization of the Petroleum Exporting Countries o OPEC matapos ang mahigit 50 taon na pagiging miyembro nito. Kasama rin dito ang pag-alis sa OPEC Plus, yung mas malaking grupo ng mga bansang nagtutulungan sa oil. Inanunsyo ito habang naghanda ang OPEC na mag-meeting sa Vienna. Yung official statement nila ay magalang at diplomatic. Parang sinasabi na pinapahalagahan nilang mahigit 50 taon na samahan at malaki ang naitulong nito. Pero panahon na raw para unahin ang sariling interes ng bansa. Ngayon, gaano ba kahalaga ang United Arab Emirates sa OPEC? Ang United Arab Emirates ay ikatlong pinakamalaking oil producer sa OPEC, kasunod ng Saudi Arabia at Iraq. Matagal ng miyembro ang United Arab Emirates mula pa noong 1967 bago pa ito naging opisyal na bansa. Kaya hindi ito basta maliit o hindi importanteng miyembro na umaalis. Isa ito sa 3 haligi ng OPEC na biglang umalis. Ngayon, bakit ngayon sila umalis? Dito nagiging interesting. Unang dahilan, ang tensyon o digmaan na may kinalaman sa Iran. Sinasabi na ang pag-alis ng UAE ay parang pagbabago ng stratehiya dahil sa nangyari sa Iran. Sa nakaraang 2 buwan, nasa frontline ang UAE. Na-target sila ng Iran. Parang naging war zone ang paligid. At ang mas mahalaga, nang humingi ng tulong ang UAE sa ibang bansa sa Gulf at Arab region tulad ng Arab League at Gulf Cooperation Council, wala silang narinig na suporta na parang walang gustong tumulong. Pangalawang dahilan, ang production quotas. Ganito kasi ang sistema ng OPEC. Lahat ng miyembro magkakasundo na limitahan ang production ng oil para hindi sobra ang supply, manatiling mataas ang presyo, at lahat kumita. Pero gumagana lang ito kung lahat sumusunod. Pero itong problema ng United Arab Emirates, sila'y gumastos ng bilyon-bilyong dolyar para palakihin ang kakayahan nilang mag-produce ng oil. Kaya nilang mag-produce ng mas marami. Pero dahil sa rules ng OPEC, natatali pa rin sila sa limit ng dami ng oil na pwedeng i-produce. Matagal na nilang gusto na taasan ang quota nila para magamit nila ang kanilang buong capacity. Dahil plano talaga ng UAE na gusto nilang taasan ang kanilang oil production mula 3 milyong bariles kada araw hanggang 5 milyong bariles kada araw sa taong 2027. Malaking dagdag iyon at hindi nila magagawa kung nasa ilalim pa sila ng OPEC rules. Kaya ang ginawa nila, pinili nila ang freedom kaysa solidarity. Pangatlong dahilan, si Donald Trump at ang US. Ito yung hindi direktang sinasabi pero naiintindihan ng marami. Ang pag-alis ng United Arab Emirates sa OPEC ay parang panalo para kay Trump. At bakit? Matagal lang sinasabi ni Trump na ang OPEC ay pinapataas ang presyo ng langis para kumita dahil gusto ng US na mas mababa ang oil prices. Ngayon i-connect natin.
Inaatake ang UAE ng Iran at kailangan nilang proteksyon ng Estados Unidos. Sinasabi ng US, babaanin yung presyo ng langis dahil kung hindi, baka bawasan namin ang suporta. Tapos biglang umalis ang UAE sa OPEC na siyang naglilimita ng supply kaya tumataas ang presyo. Ibig sabihin, parang sinusunod ng United Arab Emirates ang gusto ng US kapalit ng seguridad. At sino ang talo dito? Ang Saudi Arabia. Ang OPEC ay parang tool o instrumento ng Saudi Arabia. Sila ang nagtatag, nagkontrol, nagdidikta ng galaw ng grupo sa loob ng maraming taon. Kung baga, parang may mikropono ang Saudi Arabia para impluwensyahan ang global economy. Ika nga hawak nito ang beat. Gusto nilang mababa ang presyo, bababa. Gusto nilang mataas, tataas. Pero ngayon, umalis ang United Arab Emirates. Nawalan ng isang malaking kakampi ang Saudi. Kaya posibleng magkakagulo ang OPEC. Humina ang kontrol nito sa oil market at mas lalong lumabas ang mga hindi pagkakaintindihan sa loob ng kanilang samahan. Ngayon, himayin natin ang mas malalim na epekto nito. Paano ba gumagana ang kapangyarihan ng Saudi Arabia sa OPEC? Nakadepende ito sa pagsunod ng lahat sa rules. Lahat naglilimita ng oil production, kaya tumataas ang presyo at lahat kumikita. Kung lahat sumusunod, may saysay ang kontrol ng Saudi Arabia. Pero ngayon may problema. Kung ang United Arab Emirates ay magpuproduce ng mas maraming langis, posibleng mangyari. Susunod ang Iraq at baka gayahin din ng Kuwait. At ang resulta nito, masisira ang buong sistema ng OPEC. Parang domino effect. Isa lang ang umalis, sunod-sunod na. May mas malalim pa na issue. Matagal nang may tensyon ang Saudi Arabia at United Arab Emirates. Nagkaroon ng alitan sa usapin ng Yemen. Magkaiba ang plano nila para sa hinaharap ng rehiyon. Nagkakaagawan sa foreign investors, economic influence, halimbawa, ang 2030 vision ng Saudi at ang sariling plano ng United Arab Emirates para sa paglago ng kanilang ekonomiya. Kaya hindi lang basta allies ang UAE at Saudi, kundi magkaribal na rin sila. At sa nangyaring ito, parang nanalo ang United Arab Emirates sa round na ito. Pero ito, noong 2019, umalis ang Qatar sa OPEC. Pero walang gaanong nagpanik kasi ang Qatar ay nakatuon sa gas, hindi sa oil. Pero ibang sitwasyon ngayon. Ang United Arab Emirates ang ikatlong pinakamalaking oil producer sa OPEC at isa sa mga founding member. Kaya ang pag-alis nila ay isang malaking bagay. Isa pang mahalagang dahilan, nagbago na ang ekonomiya ng UAE. Halos 75% ng GDP nila ay hindi lang galing sa oil. Ang GDP ang sukatan kung gaano kalaki ang ekonomiya ng isang bansa. Malakas na ibang sectors, halimbawa ng tourism, business, finance at iba pa. Ibig sabihin, hindi na sila gaanong umaasa sa langis. Kaya nilang gawin ang mga risky moves. Kaya nilang makipagsabayan kahit bumaba ang presyo ng oil, hindi sila gaanong apektado. Pero ibang usapan para sa Saudi Arabia. Kailangan nila ng mas mataas na presyo ng langis para mabalance ang budget. Mas dependent sila sa oil, kaya mas apektado sila kapag bumaba ang presyo. Ang kaibahan ng dalawa, UAE, maraming options, diversified economy. Saudi Arabia, mas nakaasa sa oil. Anong posibleng mangyari ngayon? Una, bantayan natin ang Iraq. Matagal lang hindi komportable ang Iraq sa OPEC dahil palagi nilang gustong lumampas sa quota at humihingi ng exemption. Kung makita nila na maayos ang pag-alis ng United Arab Emirates at kumikita ito sa mas mataas na production, posibleng gayahin nila ito o magmatigas lalo sa rules. Pangalawa, bantayan si Donald Trump at ang US. Matagal lang gusto ng US na humina ang OPEC. Bakit? Para bumaba ang presyo ng langis at mas may kontrol ang market. Sa pag-alis ng UAE, parang nanalong US sa estratehiya at ekonomiya. At ano ang kapalit? Dahil tinulungan ng UAE ang interes ng US, posibleng gumanti ang Amerika sa pamamagitan ng mas maraming armas,
mas maraming military presence at mas malakas na suporta sa diplomacy. At dito binabantayan ng Iran ang nangyayari dahil ang United Arab Emirates ay lalong napapalapit sa US. At nangyayari ito habang ang Iran ay nahaharap sa matinding pressure at laban para sa sarili nitong survival. Ibig sabihin, mas lumalala ang tensyon sa rehiyon. Kaunting history ng OPEC. Ito ay tinatag noong 1960 at ang layunin nito ay para labanan ang kontrol ng Western oil companies at ipakita na kaya nilang kontrolin ang sarili nilang resources. Kaya isa itong simbolo ng kalayaan at kapangyarihan. Matibay ang OPEC sa loob ng maraming taon. Nakayanan nito ang Cold War, 1973 oil embargo, pananakop ng Iraq sa Kuwait, mga sanctions, pagbagsak ng presyo ng langis, pati global pandemic. Pero kahit lahat ng iyon, nanatili itong buo. Pero ngayon, bumigay na. Hindi nito kinaya ang kombinasyon ng tensyon at digmaan sa rehiyon. Pagbabago ng estratehiya ng US, lalo na sa ilalim ni Trump, at isang miyembro, ang United Arab Emirates, na nagsabi na hindi nila kailangan ng OPEC para magtagumpay. At ang ibig sabihin nito, ang United Arab Emirates ay may sariling lakas. Hindi na kailangang sumunod sa grupo. At ang OPEC, unti-unting nawawala ang dating pagkakaisa at kapangyarihan.